yan. Shout out sa'yo. Shout out sa Pangulong BBM. O, diba? Narinig nyo yung, yung sinabi niya? Nabasa nyo yung mga pinagsasabi niya? Narinig nyo? Buntis pa lang daw may ayuda ng 350. Buntis pa lang may ayuda ng 350. Animal na 350 na yan. Hanggang saan ba hanggang gaano ba kahaba mapupuntahan ng 350 na yan? Sa mahal ng bilihin ngayon, PBBM, di mo ba iniisip? Bago ka sana magsalita, iniisip mo muna yung mga pinagsasabi mo. O di ba? Saan hanggang aabot yung 350 mo? Sige nga. Hanggang saan naabot yung 350 mo? Maliban na sa mahal ang mga bilihin sa Pilipinas. Sana yan ang tinututukan mo. Yung pababain mo yung mga presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Hindi yung buntis pa lang may ayuda ng 350. Anong nangyari sa'yo? Pangulong Marcos, anong nangyari sa'yo? Diyos ko, iniingganyo mo yung mga tao na mag-anak kasi buntis pa lang may ayuda ng 350. O diba? Sana kung yung iniisip nyo ay tigilan yung mga pagnanakaw dyan sa gobyerno. O di, mas maganda sana, hindi yung sasabihin mo buntis pa lang mayroon ng ayudang 350. Yung ibang lugar nga mayayaman sinasabihan nila yung mga citizen nila na wag mag-anak ng mag-anak. Ikaw, iniingganyo mong mag-anak ng mag-anak ang mga Pilipino para para lalong sumikip ang Pilipinas, para lalong magutom yung mga bata kasi kulang sa pagkain. Di mo ba iniisip? Di mo ba iniisip yon? Kung yung sinasabi mong 350, ibibigay mo sa ayuda na buntis pa lang may 350 na, kung inipon mo kaya yan at pinatayo mo ng magandang pinakabitan mo ng aircon yung mga kwarto ng mga bata sa school, di mas mabuti, di ba? Di ba? Isipin mo kasi yung sinasabi mo. Yung 350 hanggang sa mga anak yung babae, ipunin mo. At pakabitan mo ng mga aircon yung mga classroom ng mga bata. Hindi yung tuwing malakas ang init, walang pasok kasi hindi kaya sa classroom, sobrang init. Wala ka talagang utak, Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng Pangulo na ganyan. O di ba? Sasabihin niya, buntis pa lang may 350 na. Tapos yan? Bawat ilang daw yan? Mayroong ayuda? Susuportahan mo hanggat paglaki ng bata, hanggat pumasok sila sa eskwelahan. Wala ka talaga. Hindi mo iniisip kung anong pinagsasabi mo. Gumising ka, tulog ka pa yata Di ba? Kung yung iaayuda mo sa mga buntes, ipunin mo, pakabitan mo ng aircon yung mga classroom ng mga kabataan sa eskwelahan para pagdating ng tag-init, hindi yung bawat umabot ng 40 degrees sa Pilipinas ang init, wala nang pasok kasi hindi na kaya ang init, baka magkandamatay yung mga bata sa loob ng classroom. Saan ang pag-iisip nitong Diyos ko? Totoo yata yung sinasabi nila Nagsasalita ka, hindi mo na iniisip. Saan ang gagaling yung pag-iisip mo? 350? Buntis pa lang, mayroon ng ayuda. PBBM, isipin mo kung paano mapababa ang presyo ng mga pagkain. Isipin mo kung paano pababain ang mga school supplies, ang presyo ng mga school supplies. Hindi yung iniisip mo, buntis pa lang 350 na ang ayuda. Ang klaseng pag-iisip yan. Diyos ko po. Mauntog ka sa natang, matauhan ka. Hindi mo iniisip Sana yung 350 na sinasabi mong buntis pa lang ay may 350 na kung inipon mo kaya yan at pinatayuan mo ng dagdag classroom bawat eskwelahan. Nagsisiksika na nga yung mga estudyante. Kulang pa yung mga classroom sa bawat eskwelahan. Kulang pa. Tapos sabihin mo 350, buntis pa lang. Sige nga.
mo 350? Buntis pa lang, mahilig kayo sa ayuda. Simula kay Romualdez hanggang sa'yo, puro kayo ayuda, ayuda, ayuda. O, saan nyo kinukuha yung pinag-aayuda nyo? Buti sana kung inaayuda nyo sa mga tao, ha? Galing sa sarili nyong sahod, galing sa sarili mong pundo, hindi eh. O, di ba may pundo ka? Di ba may confidential fund ka? O, hindi, ano kaya kung bawasan mo yung confidential fund mo at ipatayo mo ng mga aircon yung bawat classroom dyan ng mga estudyante? Eh di, mas maganda. Di ba? Patayuan, palagyan mo ng aircon bawat classroom ng mga bata. Nang hindi sila pag kunting init lang walang pasok sa Pilipinas kasi sobrang init. O, di ba? Saan napunta yung pag-iisip mo? Natutulog ka? O baka nasobrahan ka, ganon. Nasobrahan ka ng tulog? Ha? O binabangungot ka o ano? Diyos ko, itong Pangulo ng Pilipinas, Diyos ko, wala na talaga sa tamang pag-iisip. Wala na sa tamang pag-iisip. Lagay mo sa kukuti mo pa BBM, imbis na iayuda mo sa mga buntis yung 350 mo, ha? Asikasuhin mo, patayuan mo ng aircon bawat classroom na sa public school. Nang pagdating ng tag-init, hindi yung sa isang linggo, 2 beses, 3 beses lang may pasok kasi sa sobrang init, hindi kinakaya ng mga bata. Yun ang isipin mo. Diba? Bangag yata, Diyos ko. Totoo yata yung mga pinagsasabi nila. Totoo yata yung mga sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo. Kasi the way na magsalita ka, puro walang laman yung pinagsasabi mo eh. Diba? Ako, normal lang ako na tao, pero naiintindihan ko. Magkano ba yung 350 na iaayuda mo sa mga buntis? Kakasya ba yung 350 na iaayuda mo sa mga buntis? Eh, pag naglihi pa lang ang buntis, eh, magkano ang 1 kilo ng mansanas? Sige nga. Maglilihi pa lang ang buntis, magkano ang 1 kilo ng mansanas? Sa paglilihi pa lang nila, hirap na sila. Tapos sasabihin mo, 350, iayuda mo sa mga buntis? Hoy, gising! Diyos ko, to talaga tong Pangulo ng Pilipinas. Wala, kakaiba ka sa lahat. Ikaw ang kakaiba sa lahat na Pangulo, Diyos ko. Masama man ang magsalita ng ganito laban sa Pangulo. Pero hindi eh, wala talaga sa tamang pag-iisip eh. Alam mo yon? Sana bago ka nagsasalita, iniisip mo muna ng 1,000 times. Ganon. Hindi yung magbibigay ka ng ayuda sa nagbubuntis pa lang, magbibigay ka ng ayuda. Nakikita mo sa mahal ng bilihin ngayon eh. Pag naglihi pa lang ang babae, kakasya yung 350 mo na ibibigay mong ayuda sa mga buntis. Ha? Sa paglilihi pa lang nila, wala pa sa klingkingan yan. Kulang pa yan. 1 araw lang yung 350 mo eh. Ha? Mag-isip ka muna bago ka magbitaw ng salita. Napaka ano mo naman, napaka tawag ito. Sarado yung utak mo. Ganon, hindi mo pinapalawak yung isip mo. Tingnan mo yung mga tingnan mo yung mga interview mo. Walang laman, empty. Mabuti pa yung mga high school graduate lang eh, nakakaintindi. O ikaw, Pangulo ng Pilipinas kang naturingan eh, ganyan ka mag-isip. 350 ang ayuda sa bawat sa mga buntis. 1 araw pa lang ng paglilihi ng nagbubuntis, kulang pa yung 350 mo. Tanim mo yan sa kukuti mo. Diyos ko, grabe tong Pangulo ng Pilipinas ngayon. Wala eh. Wala talaga. As in, nagsasalita, hindi niya iniisip. Lumulutang yata sa alapaap ang pag-iisip nito. Klaseng Pangulo, tanong mo nga sa mga mag-survey ka dyan kung papayag yung mga tao na buntis pa lang magbibigay ng 350. Ha? Yung 350 na ibigay mo sa mga buntis, ipunin mo, pakabitan mo ng aircon bawat classroom dyan sa public school. O magdagdag ka ng extra na mga classroom kasi kulang ang mga classroom dyan sa mga eskwelahan. Nagsisiksikan ang mga estudyante. Yan ang isipin mo, hindi yung 350. Buntis pa lang 350 ang ayuda.
Lamunin mo yung ayuda mo, Diyos ko. Mag-isip-isip ka, PBBM, bago ka magsalita. Wala ka sa tamang pag-iisip eh.